Diyos na ipamalas sa atin ang kanyang salita. Our sermon text will be from 1 Corinthians chapter 14, bagong chapter na naman po in 1 Corinthians. At akin pong babasahin yung unang hati nito, verses 1 hanggang verse 25 mula po sa FSB translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig at naisin ninyong magkaroon ng mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpahayag ng propesiya. Sapagkat ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa taong iyon. Yamang sa espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. Ngunit ang nagpapahayag ng propesiya ay sa mga tao nagsasalita upang sila'y maging matatag, masigla at mabigyang kaaliwan. Ang nagsasalita sa ibang wika ay nagpapatibay lamang ng sarili, ngunit ang nagpapahayag ng propesiya ay nagpapatibay ng iglesia. Nais ko rin naman sanang kayong lahat ay magsalita sa iba't ibang wika, ngunit mas nais ko na kayo ay magpahayag ng propesiya. Ang nagpapahayag ng propesiya ay higit kaysa nagsasalita ng iba't ibang wika, malibang may nagpapaliwanag nito upang mapatatag ang iglesia. Subalit ngayon, mga kapatid, kung dumating ako sa inyo at nagsasalita sa iba't ibang wika, anong pakinabang ninyo sa akin? Wala nga, malibang ako'y may dalang pahayag o kaalaman, propesiya o isang aral. Maging ang mga instrumentong walang buhay katulad ng plauta o alpa o hindi magbigay ng malinaw na tunog, di ba't hindi malalaman ng sinuman kung ano ang tinutugtog? Sapagkat kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda para sa digmaan? Gayon din naman sa inyo. Kung sa pagsasalita ninyo sa isang wika ay gumagamit kayo ng mga salitang hindi nauunawaan, paano malalaman ng mga tao ang ibig ninyong sabihin? Kung gayon, sa hangin lamang kayo magsasalita. Sadyang napakaraming uri ng mga wika sa daigdig at lahat ng mga ito ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ko alam ang kahulugan ng wikang ginagamit, ako ay magiging banyaga sa nagsasalita at ang nagsasalita ay magiging banyaga sa akin. Gayon din naman sa inyo. Yamang nagnanais kayong magkaroon ng mga espiritual na kaloob, maging masagana sana kayo sa mga kaloob na makapagpapatatag sa iglesia. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa ibang wika, nananalangin ang aking espiritu, ngunit wala namang ibinabahagi ang aking pag-iisip. Ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa espiritu at mananalangin din ako sa aking pag-iisip. Aawit ako sa espiritu at aawit din ako sa aking pag-iisip. Kung hindi gayon, kapag nagpupuri ka sa pamamagitan ng espiritu, paano makapagsasabi ng amen sa iyong pagpapasalamat ang isang taong walang kaalaman kung hindi naman niya nauunawaan ang sinasabi mo? Maaaring ikaw ay lubos na nakapagpapasalamat, ngunit ang iba naman ay hindi napapalakas. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nagsasalita ako sa mga wika ng higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, mas nanaisin ko pang bumikas ng 5 salita na nauunawaan upang makapagturo ako sa iba, kaysa 10,000 mga salita sa ibang wika. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip na parang mga bata. Tungkol sa kasamaan ay maging musmos kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging tulad kayo ng mga taong nasa hustong gulang. Sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may kakaibang wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga, ay magsasalita ako sa bayang ito, subalit hindi nila ako pakikinggan, sabi ng Panginoon. Kaya nga ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay tanda, hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga hindi sumasampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng propesiya ay hindi para sa mga hindi sumasampalataya, kundi sa mga sumasampalataya. Kaya kung nagkakatipon ang buong iglesia at ang lahat ay nagsasalita sa iba't ibang wika at pumasok ang mga walang kaalaman o mga di mananampalataya, hindi kaya nila sabihin kayo'y nababaliw? Subalit kung ang lahat ay nagpapahayag ng propesiya at may pumasok na di mananampalataya o isang walang kaalaman, siya ay mahihikayat ng lahat na siya ay isang makasalanan. Siya ay pananagutin ng lahat. Yamang nailantad ang mga lihim ng kanyang puso, at ang taong iyon ay yuyukod at kanyang sasambahin ng Diyos at siya'y magpapahayag, tunay na kasama ninyo ang Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po tayo mapagpala ng mga talata na ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Humingi po tayo ng paggabay ng ating Diyos sa atin. Kami po ay muling nagpapasalamat sa biyaya mo, aming Diyos, na muli po kami, Panginoon, na bigyan ng exposure sa iyong salita. Nandito po nakalagay ang iyong pangako ng kahustuhan ng kapahingahan
at ng kabusugan ng aming kaluluwa. Pagpalain po kami ng mga pagpapalang iyon, at sana po iiwas mo po ako o aming Panginoon sa mga pagkakamali upang tunay na dalisay na pagkain ng iyong salita ang makain ng mga minamahal mo sa kawan. Gayon din, Panginoon, paalala mo po sa akin na ako man ay nangangailangan ng mga bagay na amin pong mapupulot mula sa aming teksto. Ilayo mo po kami sa mga kaabalahan, patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Help us to focus in you, in your things, and in your glory, para po sa edification at sanctification ng aming pagkatao. Nawa po o aming Panginoon ay muli mong pakilusin ng banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mo pong kalooban. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Pinagpala po ang bawat miyembro ng Iglesia ng ating Panginoon dahil sa kabila ng kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ay binigyan niya tayo ng iba't ibang espiritual na kaloob upang sa pamamaraan na kung paano natin gamitin ang ating kaloob ay maging pagpapala at tayo at maging instrumento tayo ng Diyos upang mapatibay ang iglesia, upang mas marami pang maabot ng ebanghelyo, at upang tayo ay magkaroon ng kaayusan sa iglesia na siyang magbibigay talaga ng diin patungkol sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, that He is indeed, as we shall see sa mga susunod na teksto natin, Lord willing, next Sunday, ay pinapakita rin ng ganitong klase ng paggamit ng kaloob ng banal na Espiritu ng ating Diyos ay tunay na Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. God is the God of order and not of disorder. Ito ay talagang nagpapamalas din ng tunay na pagiging perpekto at pagiging banal ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin ang kahalagahan ng tamang paggamit ng mga kaloob ng Espiritu, lalo na sa pagdating sa pagtrato natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya as we come to know what our gifts are and as we come to use the gifts given to us by the Holy Spirit according to His sovereignty. Nakita rin natin lalo na noong mga huling bahagi na ating tinalakay last time, the very chapter itself of 1 Corinthians 13, na dapat natin isaalang-alang lagi na sa paggamit natin ng mga kaloob ng Espiritu ay gawin natin ito sa Espiritu ng pag-ibig. Dapat ito ay pinadadaan sa pag-ibig upang ito ay maging tunay na kapaki-pakinabang sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating nakaraang mensahe, ang kalooban ng naglilingkod sa paglilingkod ayon sa kaloob ay nagmumula sa pag-ibig na tinanggap niya sa Panginoon. Na kung saan tinlakay ni Pablo yung dalawang bagay, una, ang kawalan ng pag-ibig sa paglilingkod ay walang kabuluhan, it is utterly meaningless. At ang ikalawa, ang daan ng pag-ibig sa paglilingkod ay walang katapusan. Na bagamat yung mga piniprice at yung mga treasures para sa mga taga-Korinto at this time na mga gifts, specifically sign gifts, nalilipas naman, sabi ni Apostol Pablo, sinasabi ni Pablo na mas kanilang tutukan ang pag-ibig na hindi lilipas. 3 things will remain, faith, hope, and love. The greatest of these 3 bilang siya yung pinag-uugatan ng lahat ng bagay o maraming bagay ng ating Panginoong Diyos. The greatest of these 3 is none other than love. Alam nyo, sa ating pong pagdako sa ating mga talata ngayon in 1 Corinthians 14, ay ito ay talagang nagbibigay sa akin ng katiyakan o di kaya naman ay pagdidiin din in a certain sense na ang tinutukoy talaga ni Apostol Pablo at the very end of 1 Corinthians 12 na to desire greater gifts ay yung faith, hope, and love. Especially love na kanyang binanggit at the very last verse of 1 Corinthians 13. Bakit po? Dahil po sa ating pagtunghay sa pagbubukas ng panibagong kabanata, ang pinakaunang sinabi ni Pablo dito is ito, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Diba, desire greater gifts, pakamithiin nyo mas dakilang mga kaloob. At dahil ang pag-ibig ay isa rin sa mga kaloob ng ating Panginoon, love is a gift of grace to every believer. Sabi, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Kagaya na nabanggit ko noong nakaraan, isa sa mga problema ng mga taga-Korinto, kaya marami sa kanilang sigalot, pagkakabahabahagi, it's not that they don't have many blessings coming from the Lord. They have godly leaders, they have knowledge, they have Christian liberty, they have gifts at marami pang iba. Subalit ang kulang sa kanila o ang may kawalan sa kanila ay ang pag-ibig, specifically Christ-like love. Ngayon, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto bilang kanyang patuloy na pagsasaway at paghihimok sa kaayusan sa iglesia ay pakamithiin ang pag-ibig. At kasabay nito ay naisin na magkaroon ng mga kaloob na espiritual. Hindi naman kasi talaga masama
na naising magkaroon ng mga kaloob na espiritual. Specifically or especially na lahat talaga ng mga mananampalataya will have spiritual gifts. Nabanggit ko na nakaraan, walang mananampalataya ang hindi pagkakalooban ng Panginoon ng spiritual na kaloob. Isa pa, hindi tayo muli tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay upang alasan lamang tayo ng katuturan o alasan tayo ng silbi, specifically or lalo na sa paglilingkod para sa kanya sa iglesia na kanyang itinaguyod at patuloy na ibinibuild at fino-fortify o pinapatibay. Pero dito, sa mga talata natin ngayon, makikita natin na bagamat pwede nating ma-misinterpret, iwasan muna natin yung misinterpretation, unahin ko na yon. Pwede natin ma-misinterpret na parang si Pablo ay nagiging bias. Sa unang tingin, na parang meron siyang mga gifts na ayaw. Hindi po yun yung naisabihin dito ni Pablo. Pero sinasabi ni Pablo na bagamat lahat ay magiging gifted, pero there are specific gifts that are really giving more o nagkakaloob ng mas higit na pagkakataon o oportunidad na makapagpatibay ng kada miyembro ng iglesia. Every believer who are gifted are equal in value. Hindi dapat natin gawin na ang value ng isang believer ay gawin natin o ilaan natin o ikabit natin sa kung ano ang gift niya. But nonetheless, kagaya rin ng complementarianism ng isang babae at isang lalaki, bagamat equal ang parehas in value, but they have different roles. And I would argue from the biblical text of Scripture that the male has greater role than the female. Pero ganun din pagdating sa mga kaloob ng Espiritu. There are gifts that has greater role and use compared to other gifts without necessarily erasing the equalness or equality of value of every gifted believer. So dito ay hindi nagiging bias si Pablo, ngunit sinasabi niya na kasabay ng paghahangad natin dapat na magkaroon tayo ng spiritual na kaloob or rather i-reveal sa atin ang banal na Espiritu kung ano yung kaloob natin upang magamit sa iglesia. Habang hinihintay natin yung pagkakataon na i-reveal yun sa atin, hilingin natin at ipanalangin na sana ay pagkaloob sa atin ay yung mga kaloob na magbibigay ng higit na kaunawaan sa bawat membro ng iglesia. Magbibigay ng higit na instruction, magbibigay ng higit na kaalaman, kaunawaan at pagpapatibay para sa bawat membro ng iglesia. Kung babalikan natin yung narrative ni Paul, mayroon sila at least 3 na laging ginagawang precious na prominent gift. Na itong 3 bagay na ito, I would argue, ay hindi na nag-e-exist ngayon, nag-cease na, sapagkat yung mga 3 sign gifts na ito ay ibinigay lamang sa atin ng Diyos for a season habang kinukumpleto rather yung tinatawag nating kasulatan. Isa sa mga bagay na makikita din nating prinsipyo at katotohanan sa mga talatang ito at sa talata natin nung nakaraan, based on the gifts ng banal na Espiritu is that there is progress in revelation. Nagpo-progress. Pero that progress in revelation have already ceased. Simula nung makumpleto ang kasulatan at kasabay ng pagkakumpleto ng kasulatan ay nag-cease na din yung mga pinaprice nila ng mga prominent gifts or special gifts o di kaya naman mga sign gifts. Yun yung mas accurate na term na gamitin, yung mga sign gifts. Kaya nga, gusto ko din ipaliwanag kaagad para maging malinaw that as we journey through this text, kunin natin yung prinsipyo. May mga text sa Scripture na hindi na directly nag-a-apply sa atin, pero by principle, nag-a-apply pa rin sa atin. Kasi baka mamaya makita natin, hangarin natin ang propesiya, lalong-lalo na, sabi ni Pablo, ay ipapanalangin natin sana ako ay bigyan ng propesiya. Ay hindi na po nag-e-exist yun ngayon. Pero ang principle na sinasabi dito ni Pablo, kaya niya sinasabi na kung maghahangad ng kaloob ang isang mananampalataya, particularly nung panahong ito sa Corinto, ay hangarin nila ang makapagpahayag ng propesiya, ay ang gustong prinsipyong sabihin ni Pablo, hangarin natin kung ano yung higit na makapagbibigay ng kaunawaan sa bawat mananampalataya. At yun ay mahalaga pa rin hanggang ngayon. Prophecy, tongues, divine or direct revelation may not be existing today. But the principle of wanting to make fellow believers understand and be edified even more is still continuing. Is still
continuing. Napakahalaga po ng pagpapaunawa. Understanding is always the beginning of edification. Hindi maaaring tumibay ang isang mananampalataya kung hindi muna niya mauunawaan ang mga bagay ng Diyos. Yun naman talaga ang mahalaga. Kaya nga kahit pagdating sa pagiging transformed natin, pagiging hulma sa hawig ng ating Panginoong Hesukristo, matapos sabihin ng napakayamang detalye patungkol sa Ebanghelyo, in the book of Romans ni Apostle Paul, sinabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Which means understanding is very crucial, very necessary, very important in the life of the church. Kaya nga sabi ni R.C. Sproul, one time sa isang Ligonier Q&A, a church that flees from doctrine, which is supposed to be understood by the people of the church, is a dead church. Napakahalaga ng pag-unawa. Mahalaga ang kaalaman, pero baliwala ang kaalaman kung hindi naman ito nauunawaan. At unless ito'y nauunawaan at sinasang-ayunan, saka lang ito magbibigay ng tunay na pagpapatibay sa iglesia. Kagaya sa verse 2, makikita natin yung pinupunto ni Pablo ng prinsipyo talaga, yung talagang makaunawa ng mga mananampalataya. Sabi sa verse 2, sapagkat walang nakakaunawa sa taong yon. Pag siya daw ay nagsasalita sa iba't ibang wika, tapos yung wikang kanyang sinasabi, bagamat ito'y sign gift, ay hindi naman nauunawaan ng mga nakakarinig sa kanya. Ang laging hangarin dito paulit-ulit na sinasabi ni Pablo ay upang tumibay ang iglesia, for them to be edified. So understanding is very crucial. At dito rin natin makikita na ang paghahangad na anuman ang ibigay sa ating kaloob ng Diyos ay ating pursigihin na makaunawa ang bawat isa upang tumibay ang bawat isa. Ito po ang tamang paraan kung paano ang paglilingkod ay ginagawa ng may pag-ibig. Noong mga nakaraan nating talata, hinimok ni Pablo na ang pag-ibig ay dapat laging mamayagpag sa paglilingkod ng isang mananampalataya sa paggamit ng kaloob. Sinabi niyang walang kabuluhan pag walang pag-ibig ang paglilingkod, kahit gaano pa ka-nourish ang gift at kahit gaano pa kahusay ang ating exercise ng gift. At sinabi niya rin na para maging tunay at maunawaan, napakahalaga na maunawaan ng mga mananampalataya na Korinto kung ano yung pag-ibig na tinutukoy niya. Kanyang ibinigay iba't ibang kahulugan at katangian ng pag-ibig sa mga bandang kahulihan ng mga talata na ating tinignan noong nakaraan. Pero ngayon sinasabi na ni Pablo, now that you know that serving using your gifts is meaningless without love, and now that you know the proper characteristics and definition of what love is in serving, now this is the application. Kasabay ng paghahangad na magkaroon ng mga kaloob na espiritual ay ang pagmamahal. At ito ay mamamayagpag at mararanasan mula sa atin ng kada mananampalataya na ating nakakasalamuha, especially yung mga kasama natin sa iglesia, kung ang ating hangarin ay sila ay makaunawa. Kaya nga bago natin ituloy ang mensaheng ito, ay sana ay ating itanong sa ating mga sarili, para sa mga nalantad na ang kaloob, para lalo tigit pa sa mga may kaloob na may kinalaman sa pagtuturo o pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hangarin ba natin in the use or in the practice of those gifts na makaunawa ang ating mga nakakasalamuhan? Yung ba ang hangarin natin? Kasi dito, ang hangarin ng mga taga-Korinto, kaya talaga ang pinakagusto niya actually, kaya ganito yung narrative ni Paul. 3 things will remain: faith, hope, and love. Tapos biglang sa the greatest of these 3 is love. Sa kanila kasi, may 3 ring kaloob, tapos may greatest para sa kanila. Prophecy, direct revelation, and the gift of tongues. Pero para sa kanila, the greatest of these 3 is the gift of tongues. Kasi para sa kanila, for some reason, kahanga-hanga pag nagsasalita ka sa iba't ibang lingwahe. There's a sense na maging sa panahon ngayon ay may ganun pa rin tayo na nature pagdating doon. Nakakahanga pagka isang tao na kilala mo, kaya niya makipag-usap sa Hapon, kaya niya makipag-usap sa Bisaya, kaya niya makipag-usap sa Ingles, at nakakahanga din naman talaga ang bagay na yun. Pero ang tanong, kung makakausap mo, hindi naiintindihan ang iyong lingwahe, ito ba talaga ay tunay na kahanga-hanga pa rin? Dahil hindi ito talaga dapat maging kahanga-hanga
na kahit nakakapagsalita ka sa iba't ibang wika, pero hindi naiintindihan ng taong kausap mo o nakakarinig sa iyo ngayong sinasabi, sapagkat, anong sabi? Walang nakakaunawa sa iyo. Walang napapagpala. Walang na-edify. Ang Diyos, yes, nauunawaan ka dahil ang ating Panginoon na siyang gumawa ng wika, ay hindi mo pwedeng sabihin walang wika o walang lingwahe na hindi alam, may lingwahe na hindi alam ang Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo dito, sapagkat ang nagsasalita in verse 2 sa iba't ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Diyos. Yes, God would definitely understand. But the thing is, tinawag tayo ng Panginoon upang tayo maging instrumento niya ng pagpapala at kaunawaan sa mga tao. Lalo na sa mga tao sa iglesia. Kaya nga sa ating paglalakbay sa mga talatang ito, which we will take principally instead of directly, kasi baka mamaya ay manalangin tayo, sana po ako yung magkaroon ng gift of prophecy. Tatakbuhan ka pa rin ng mga tunay na mananampalataya ngayon kasi wala na yan ngayon. Diba? Yung sabihin mo bigla, I speak prophetically, wala na yun ngayon. Wala na mga propeta ngayon. Pero sana pahalagahan natin na sa paggamit natin ng ating mga kaloob o sa paghiling natin, kung hinihintay pa natin kung ano ating kaloob, pahalagahan natin ng gusto na makaunawa ang mga tao sa ating paglilingkod gamit ang mga kaloob ng banal na Espiritu. Mula po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang pagpapahalaga sa paggamit ng mga kaloob sa pagpapaunawa ay higit na mas matimbang sa pagsasalita ng kahanga-hanga. Ang pagpapahalaga sa paggamit ng mga kaloob sa pagpapaunawa ay higit na mas matimbang sa pagsasalita ng kahanga-hanga. At dalawang bagay po ang ating kukunin mula sa ating teksto ngayong umaga. Una, ang mga espiritual na kaloob ay para sa kaunawaan ng marami. Ang espiritual o mga espiritual na kaloob ay para sa kaunawaan ng marami. At ang ikalawa, ang mga espiritual na kaloob ay para sa kaunawaan ng sarili. Ang mga espiritual na kaloob ay para sa kaunawaan ng sarili. Atin pong talakayin yung una, yung huge chunk ng mga talata natin ngayon. Ang mga espiritual na kaloob ay para sa kaunawaan ng marami. Ngayon, nais ko pong linawin yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Hindi niya sinasabi una sa lahat. Doon muna tayo sa hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi sa mga taga-Korinto na walang silbi ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Yun na nga yung ini-establish yung argument simula 1 Corinthians 12 at 1 Corinthians 13 na walang taong mananampalataya sa iglesia ang mawawala ng silbi. So kung ang sasabihin dito ni Pablo, ang ibig sabihin niya sa kanyang pagsasalita dito ay walang silbi ang pagsasalita sa iba't ibang wika, ay contradiction sa kanyang mga naunang argumento. Hindi yun ang ibig sabihin ng ating apostol sa kanyang pananalita sa unang 19 na talata ng ating teksto ngayong umaga. Ang nais mangyari dito ng ating apostol Pablo ay kanilang pong sigihin ang kaunawaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang hierarchy or rank ng supremacy ng bawat kaloob. Again, it doesn't have to change the value of the gifted believer. Bagamat kailangan nating i-recognize na may hierarchy pagdating sa gifts of the Holy Spirit. Para sa Trinity, equal in value ang bawat persona ng Trinidad, pero even Jesus Christ recognized that in terms of role, the Father has greater role than Him, without necessarily changing the equality of the value of every person of the Trinity. Napakahalaga para kay Apostol Pablo at napakahalaga para sa Diyos at napakahalaga sa isang iglesia ang kaunawaan. Dahil mas higit nakapakipakinabang na maunawaan ng mga tao kung ano ang iyong sinasabi, lalo na kung ito'y instruction ng Diyos, kaysa sa gamitin mo ang ibang lingwahe na hindi naman nila nauunawaan. At ang ginagawa dito ni Pablo ay para din basagin yung sobra-sobrang pagtataas ng mga taga-Korinto sa kanilang pagpaprice doon sa gift of tongues. Nakakamangha naman din talaga ang gift of tongues during this time. Una, i-define ko muna kung ano yung sinasabi ditong gift of tongues. Hindi ito yung gibberish speaking.
Hindi yung parang ang kung ano-ano lang sabihin mo, tapos tatanungin, ikaw ba naiintindihan mo sinasabi mo? Hindi rin. Hindi ganun yun. Dito natin malalaman na ang gift of tongue dito is intelligible language. Na hindi necessarily native language nung nagsasalita. Kaya kahanga-hanga to kasi hindi nila kailangang mag-aral ng mahabang panahon ng lingwahe na yon. Kumbaga bigla na lang silang bibigyan ng kapasidad. Na hindi naman nila necessarily inaral ng mahabang panahon yung lingwahe, pero nakapagsasalita sila ng lingwahe yon. Exhibit A is Acts chapter 2 nung nangaral si Peter. Sa mga Hudyo, bagamat Hudyo, pero dahil sila ay mga Hellenistic Jews, sila ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mga rehiyon ng Hintil. So sila ay lumaki na ibang lingwahe talaga ang native nila, bagamat sila ay lahing Hudyo. Pero naintindihan nila ang sinabi ni Pedro. At sa biyaya ng Diyos, napakaraming naligtas, 3,000 noong mga panahon na iyon. So it's intelligible language. Isa pa makikita natin sa text, specifically in verse 10. Kaya hindi siya talaga yung gibberish. Sabi dito ni Pablo sa dyan, napakaraming uri ng mga wika sa daigdig. So tinutukoy niya dito ay mga wika sa daigdig. Intelligible language. At lahat ng mga ito may kahulugan. Verse 11, ngunit kung hindi ko alam ang kahulugan ng wikang ginagamit, ako'y magiging banyaga. I will be a foreigner sa nagsasalita. At ang nagsasalita ay magiging banyaga sa akin. So it's intelligible language. I-establish muna natin yon. Pero establish din natin kung ano yung tinutukoy dito pagdating ng prophecy. Now, some of the Puritans would say that ang prophecy dito is preaching. I very much love the Puritans. But I lovingly disagree with them. Kasi dito pinag-iiba o may distinction yung tinatawag nating mga aral at yung pagpopropesiya. Pakikita natin yun pagdating ng verse 26, dapat ay may dala kayong aral o may propesiya. Dito rin sa mga talatang ito, makikita natin na sinabi ni Pablo na somehow binibigyan niya ng distinction yung aral at saka yung propesiya. Ngunit, I would argue, ang tinutukoy ditong propesiya is yung paraan ng Diyos ng pagbibigay ng direct revelation sa isang binibigyan ng gift of prophecy, pero para pa rin naman sa edification ng iglesia. At bakit po may mga direct revelation pa dati, binibigyan ng gift of prophecy? Again, hindi pa tapos ang banal na kasulatan. Kaya mahalaga yon. Pero ngayon, hindi na yun pwede kasi lahat ng kailangan natin ay nasa kasulatan na. Sabi nga ni John Calvin sa kanyang commentary, by prophecy, he means not the gift of foretelling the future, by which God suggests things, but the peculiar gift of revelation, by which God suggests things to the mind which had not before occurred to it. Sabi rin ni Zacharias Ursinus, isa sa mga author ng Heidelberg Catechism, prophecy was a special gift for the time of the church's infancy, by which certain persons were immediately instructed by God, not through study, but by direct revelation. Yun din pinagkaiba ng preaching at prophecy. Preaching requires study and preparation. Prophecy does not. Biglang magbibigay ang Panginoon, tapos sabihin na, I speak prophetically, biglang nagbigay sa akin ng Panginoon ng revelasyon na dapat ko daw sabihin sa iyo. Pero para sa edification pa rin. At least, ang common naman sa preaching at prophesying during this time is that both are to be for edification. Pagpapaunawa. Sabi rin ni Francis Turretin sa kanyang komentaryo sa mga talatang ito, and I quote in Tagalog, ang propesiya, kung uunawain ng maigi, ay naiiba sa karaniwang ministeryo ng salita. Hindi sa doktrina, kundi sa paraan ng pagtanggap. Ang isa ay sa pamamagitan ng kasulatang meron na sila, at ang isa ay tuwirang revelasyon. So there, sana malinaw po itong mga bagay na ito. At isa pa, ang pinagkaiba rin naman, regardless of the fact that both are for the purpose of understanding and edification, isa pa sa mga pagkakaiba ng dalawa, the scripture is infallible. The scripture is infallible, but prophecy is not. Bakit po? Kasi makikita natin sa 1 Corinthians 14 verse 29, pag nandun na tayo sa mga talata ngayon, ang sabi roon, hayaang magpahayag ng propesiya ang 2 o 3 tao.
Kaso may kasunod. Habang tinitimbang naman ng iba ang ipinapahayag. So, ibig sabihin, it requires examination. Kaya nga sabi rin sa 1 Thessalonians chapter 5, test all things. Ano yung tinutukoy ng test all things? Yung mga propesiya. So, kailangan siyang suriin, kailangan ng pagtitimbang. So, yun din ang pinagkaiba. So, sana malinaw ang mga bagay na ito. So, sinabi naman ni Pablo ng maliwanag sa mga taga-Korinto na dapat din nating makita na higit na mas supreme yung tinatawag nating propesiya kumpara sa tinatawag natin na mga kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Its supremacy is hinging on understanding and edification. So pansinin yung mabuti yung mga pananalita dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Talagang binibigyan din niya ng diin yung sinabi niya ng mga nakaraan na ang gifts ay for the common good, hindi lang para sa sarili. Tingnan niyo yung verse 4. Ang nagsasalita sa ibang wika ay nagpapatibay lamang ng sarili. Ngunit ang nagpapahayag ng propesiya ay nagpapatibay ng iglesia. Talagang idinidiin niya lalo iyon. At ito ay napakagandang idiin din at ipaalala maging sa mga kasalukuyang mananampalataya ngayon. So dahil wala ng gift of prophecy at gift of tongues, kunin natin yung kanyang principle application. Kung tayo ay maghahangad na magkaroon ng mga kaloob na espiritual, hangarin natin yung mga kaloob ng pagtuturo at pangangaral. Hindi man na prophecy, na direct revelation, pero hangarin natin yung mga pagtuturo at mga pangangaral. Bagamat sa panahon ngayon, pwede kang magturo in English, pwede kang magturo in Tagalog, para sa mga may kapasidad mag-Bisaya, pwede rin. Pero mas higit natin na tingnan, ano ba yung language na kung saan ay magagamit ko yung aking gift of preaching or teaching upang makaunawa ang higit na nakararami. Isa pang principle application nito is ito. Kahit naiintindihan ang lengguwaheng ginagamit natin sa ating pagpapaunawa ng mga bagay ng Diyos sa ibang tao, pero isipin natin mabuti na huwag tayong maging masyadong technical. O kaya naman gumamit masyado ng mga jargon terms. I'm not against technical terms. Pero kung ito'y gagamitin natin at hindi natin ipapaliwanag ng maayos at ng mas simple ko, no, ibig sabihin ng mga ito, baliwala ang oras na ating ilalaan upang maunawaan nila yung mga bagay na ito. No, we're not against technical terms, it's just we need to explain it in a simpler way. No, kailangan nating i-accommodate kung ano yung kasalukuyang kapasidad ng ating mga tinuturuan o ang ating mga sinisikap na makaunawa ng mga bagay ng ating Panginoon. Kasi nais natin sila na mapatibay, kagaya ng sabi dito sa verse 3, ngunit ang nagpapahayag ng propesiya ay sa mga tao nagsasalita upang sila'y maging matatag, masigla, at mabigyang kaaliwan. Yun ang ibig sabihin ng paghahangad ng paglilingkod na may pag-ibig upang makaunawa ang mga tao sa iglesia. Hindi lang basta sarili ang iniisip. Alam niyo ang problema ng mga taga-Korinto during this time. They are so fixated on impressing people instead of pressing to people the things of God. Ay mas gusto nilang sila'y hangaan. Sa kanilang i-press sa mga tao, mga bagay ng Diyos na magbibigay sa kanila ng katatagan, ng kasiglahan at ng kaaliwan. Hindi muli tayo binigyan ng ating Panginoon ng mga kaloob upang gamitin natin ito sa popularidad o sa pagtataas ng ating importansya sa iglesia. O di kaya naman tayo ay hangaan ng mga tao. Ngunit upang tayo ay maging kagamit-gamit at katulong-tulong para sa kaunawaan ng bawat isa sa atin. Kaya nga dito makikita natin sa mga illustration ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay naglagay siya ng mga illustrations starting from verse 7 kagaya ng mga instrumento. Maging ang mga instrumentong walang buhay katulad ng plauta o alpa, kung hindi magbibigay ng malinaw na tunog, di ba't hindi natin malalaman o hindi malalaman ng sino man kung ano ang tinutugtog? Kung ikaw ay nagigitara, tumugtog ka ng isang o ng mga set of chords na ikaw lang nakakaintindi. Anong kanta yan? Anong kanta yan? Ano yung tugtog na yan? Di ba? Ang sakit sa tenga noon.
Di ba minsan tumutugtog ka, naranasan ko to bilang isang musikero, tumutugtog ako ng isang awit na ako lang nakakalam, yung tinatawag na underground na mga tugtugin, hindi siya mainstream. Eh ako'y aliw na aliw, pero ang mga nakikinig sa akin ay hindi makarelate. Di ba? Kung isipin mo mabuti, hindi sila natutuwa. Eh what's the purpose of being a musician if people are not entertained? Di ba? Yun naman is a form of entertainment, pero ito naman in edification. What's the point of using our gifts if it won't edify anyone? Kung di malinaw ang tunog ng trumpeta, verse 8, paano maghahanda ang isang tao sa digmaan? Ano? Natugtog ang trumpeta, pero hindi sa paraang agresibo to warn them na may paparating na nakaguluhan o paparating na banta. Eh, baka akalain ng mga tao ay gusto lang manggising nung tumutugtog ng trumpeta. Ano, gumising na kayo, yung pala ay may digmaan na. It has to be clear. It has to be understandable. Gayun din naman, sabi sa verse 9, kung sa pagsasalita ninyo sa isang wika ay gumagamit kayo ng mga salitang hindi naunawaan, paano malalaman ng mga tao ang ibig ninyong sabihin? At pag ganon, sa hangin lamang kayo nagsasalita. Diba napaka-pointless no? Naranasan nyo na bang kausapin ng hangin? Diba napaka-pointless noon? Oo ba? Tingnan natin kung sasagot yan sa'yo. Diba, kung maunawaan ang kanyan. Napakaraming uri ng wika sa daigdig, ngunit lahat naman ng wika ay may kahulugan, pero iangkop natin. Kung anumang wika ang ating gamitin, eh sana ito ay para makaunawa ang bawat isa sa atin. Verse 12, ganyan din naman sa inyo, yamang nagnanais kayong magkaroon ng mga spiritual na kaloob. Anong sabi? Maging masagana. Ito yung prayer ni Paul. Maging masagana sana kayo sa mga kaloob na makapagpapatatag sa iglesia. Sana yun yung hangad natin. Yan ang ibig sabihin na pakamitiin ng pag-ibig sa larangan ng paglilingkod. Gusto nating may makinabang. Yun naman talaga din talaga isa sa mga definition ng pag-ibig. Sinabi ni Paul yun . Love is not self-serving sa 1 Corinthians 13. It accounts the good of others more than ourselves. Ang pagmamahal ay tungkol sa ano ba ang maibibigay ko sa iyo kaysa sa ano ba ang makukuha ko mula sa iyo. Lalo ngayon ay Pebrero, ang daming mga pag-ibig. Pero kalimitan ay may nais silang makuha sa kanilang bersyon ng pag-ibig. Instead na sila talaga ay napupuspos at nag-uumapaw na makapagbigay. What can this person gain from me? What good can this person have from me? How can I be of service? Nabuti pa nga ang John Wick . Pag sila tinatanong ng high table, I will serve. I will be of service. Diba? Kung ano bang maibibigay mo sa isang tao. At dito ang konteksto ng pagmimithi ng pag-ibig ay ang makaunawa ang bawat isa. Sabi nga ni Pablo nung nakaraan nating mga talata, 1 Corinthians 13:1 pa lang. Kung makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, wala naman akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw. I'm really pointless. I'm just noise. I'm irritating people's ears. Sayang naman ang gift kapag ganoon. Pero dito makikita natin, and I would argue, yung napakahalagang sinabi ni Pablo pagdating sa aspeto na ito. Nasa verse 19. Ngunit sa iglesia. Sabi nga ni Pablo previous verse 18, alam niyo ako na may thankful. Kaya nga ito hindi tungkol sa pagsasabing walang silbi ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Sabi ni Pablo, alam niyo ako'y thankful sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nagsasalita ako sa mga wika ng higit kaysa inyong lahat. Hindi rin nagyayabang dito si Pablo Gusto niya yung gift of tongues, mas marami akong nasasabing wika. Hindi yun yung ibig sabihin ni Pablo. May gustong ipunto si Pablo. Ang nais sabihin ni Pablo, ako'y mapagpasalamat, mas marami nga akong wikang nasasabi kaysa sa inyo. Pero alam nyo, sa iglesia, verse 19, mas nanaisin ko pang bumigkas ng 5 salita na nauunawaan. Upang makapagturo ko sa iba kaysa 10,000 mga salita sa ibang wika. Naisabihin ni Pablo na hindi ko sinasabi na ako'y
mas maraming nasasabing wika kaysa sa inyo upang magyabang. Pero nais kong sabihin sa inyo, ako na sa tingin ko ay mas may karapatan magyabang. Hindi ko sinasabing ini-endorse ang pagyayabang, no? Kung titingnan natin mabuti, mas may karapatan si Pablo magyabang kaysa sa mga ito. Mas maraming alam na wika si Pablo kaysa sa kanila. Ano ay sabihin ni Pablo, ako na may higit na kaalaman ng wika kaysa sa inyo. Gusto kong sabihin sa inyo na okay lang kahit ilan lang ang mga salita o wika ang alam nyo, basta naunawaan kayo. Basta mahalin nyo mga tao sa inyong paligid, lalo na sa iglesia. Ang nais natin is not to impress people, but to press upon them the grace of the Lord Jesus Christ. Para kayo maging masigla sa panahon ng mga pagsubok, upang kayo mas maging matibay, upang anumang pagsubok kung dumating kayo manatiling nakatindig sa Ebanghelyo at sa pananampalataya sa ating mapagbiyaya na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Upang kayo rin maging pagdaluyan ng kaaliwan, ng comfort ng iba. Dahil isasaalang-alang nyo rin, sana maunawaan Panginoon ng taong ito yung ika-counsel ko sa kanya sa panahon ng kanyang pagsubok. Isipin mo kung ikaw ay nagka-counsel ng isang taong Tagalog na Tagalog, tapos nagka-counseling ka in English, ay magsasayang lang kayo ng oras. We have to be accommodating without compromise, but we have to accommodate and to meet people. Kaya nga ang ginawa ni Pablo, mas nauna niyang sinabi sa mga nakakabanata, meet people where they are. So that we would exercise the use of gifts in a way that meets people where they are currently. Manunood pa rin ba kayo ng mga non-English or non-Tagalog shows kung walang subtitle ito? Naisip nyo na ba yun? Marami sa inyo mahilig manood siguro ng mga Korean na mga shows. Di ba? O maaring makinig ng mga Koreano, pusaw mga K-pop or J-pop kung ano man yan. Di ba? Makikinig pa rin ba kayo ng mga ganoong tugtugin? Manunood pa rin ba kayo ng mga ganoong panoorin kung walang subtitle lang inyong pinapanood? Di ba tayo mawawala ng gana kasi hindi naman natin naiintindihan kung anong nangyayari? Masigit nating isaalang-alang yun pagdating sa paggamit natin ng kalooban. Napakahalaga ng kaunawaan. Sobrang halaga ng kaunawaan. Tandaan nating mabuti, ang kaunawaan ay susi sa pagpapatibay ng iglesia. Napakahalaga ng bagay na ito. Ito'y para sa kaunawaan, kagaya ng sinabi natin sa first point, ang mga spiritual na kaloob ay para sa kaunawaan ng marami. Pero dumako naman tayo sa ikalawa. Ang mga spiritual na kaloob ay para sa kaunawaan ng sarili. Gusto ko linawin kung ano yung ibig ko sabihin dito. Baka mamaya isipin nyo, kinokontradict ko ang aking sarili by constructing my point. Sabi ko para sa kaunawaan ng marami, tapos sa pangalawa para sa kaunawaan ng sarili. Ang tinutukoy ko dito ay hindi para sa kaunawaan ng makasarili. Magkaiba yun. Pero sa kaunawaan ng sarili. Isa sa mga bagay na inilalantad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga kaloob ay kung sino talaga tayo sa kanyang mga mata. Who are we in His grace and outside His grace? Napakahalaga ng bagay na ito. Kasi maging si Pablo ay talagang isinaalang-alang niya na gamitin natin dapat ang ating mga kaloob, lalo na sa mga taga-Korinto during this time, upang magkaroon tayo ng tamang kaunawaan ng ating sarili sa mata ng Diyos. Sabi niya sa verse 20, mga kapatid, huwag kayong mag-isip na parang mga bata. Sabi, huwag tayong childish. Ang tinutukoy niya dito, huwag tayong childish, nagsasaway siya. Let's not be childish in the use of our spiritual gifts. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip na parang mga bata. Tungkol sa kasamaan ay maging musmus kayo. Be innocent in evil. So, sabihin, don't pursue evil. Ngunit sa pag-iisip ay maging tulad kayo ng mga tao nasa hustong gulang. Be mature, even in our use of our spiritual gifts. Ngayon, kunin natin ulit siya by principle kasi wala nang ang gift of prophecy ngayon at gift of tongues. Pero ano man ang kaloob natin sa mga panahon ngayon, lalo na sa mga kaloob ng counseling, pagtuturo at pangangaral.
lagi nating tatandaan na isa sa mga bagay na dapat nating ipaunawa sa ating paggamit ng mga kaloob na yon, gamit ang salita ng Diyos, ay kung sino tayo. Napaka-misinformed ng daigdig, sadly, patungkol sa kung sino talaga tayo. Diba? Ang dami-daming mga pagde-define ng tao na kung saan ay sinasabi, men today are by nature good. Men are supposed to be the hero of their own story. Ang daming ganyan. Na tayo dapat ang sentro ng ating kwento. Hindi pa sila natuto sa kasaysayan. Gamitin natin yung wika that the word history is saying that it is not our story. It is His. Kaya nga siya history. Sabihin natin, ang kasaysayan natin ay tayo ang bida, tayo ang sentro, that we pursue the things that will please us. Na tayo ay kaaya-aya. Tapos may Romans 3, walang mabuti, wala ni isa. Walang matuwid, walang naghahanap sa Diyos. Lahat tayo ay nagpakasama, ang ating mga mabubuting gawa, sabi ng Isaiah 64:6, ay pawang maruruming basahan. Nag-quote pa ng Old Testament scripture dito si Pablo upang lalong idiin na dapat nating gamitin ang mga kaloob para sa kapakinabangan at kaunawaan ng marami, specifically upang tayo mas lalong makaunawa kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi niya dito sa verse 22, kaya nga ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay tanda hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga ay tanda hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga hindi sumasampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng propesiya ay hindi para sa mga hindi sumasampalataya, kundi sa mga sumasampalataya. So para ang tongues daw ang mawika ay para sa mga hindi sumasampalataya. Pero ano ibig sabihin ni Pablo na baka mapagkamalang kang nababaliw kapag ka nagsasalita, may pumasok na hindi mananampalataya tapos nagsasalita ka sa iba't ibang wika. Hindi kinokontradict dito ni Pablo that tongues are a sign for the unbelievers. Ang sinasabi dito ni Pablo na even though tongues are a sign for the unbelievers, but we have to consider appropriately using that gift. Kasi kahit pa yan ay sign para sa mga unbeliever, pero kung hindi natin gagamitin ito sa angkop na paraan, ay hindi pa rin ito magiging kapaki-pakinabang kahit doon sa mga pinaglalaanan talaga ng kaloob na yon. Nakukuha nyo ba yung ibig kong sabihin? Bakit? Kasi pag pumasok daw ang hindi mananampalataya o walang kaalaman sa kapulungan o pagtitipon ng iglesia at lahat ay sabay-sabay nagsasalita sa iba't ibang wika, ay mga baliw mga ito. Kahit siguro sa panahon natin ngayon, may nagsasalita ng inchik dito, ng English doon, ng French doon sa kabila, at may papasok dyan na hindi mananampalataya. Kahit nga siguro mga mananampalataya ay mawiwindang. Ano ba itong pinasok ko? Pwede silang ma-intimidate, matakot, kasi sino ba namang hindi matatakot pagka akala mo baliw yung mga taong nasa loob? Pero sabi dito, subalit ko ang lahat ay nagpapahayag ng propesya, which is direct revelation for edification. May papasok na non-believer. O may papasok na hindi pa ganoong kalalim ang kaalaman kahit siya mananampalataya na. Anong sabi? Dito natin makikita yung ang mga spiritual na kaloob para sa kaunawaan ng sarili. Mahihikayat ng lahat na siya'y isang makasalanan. Biglang mabubunyag at mauunawaan ng mga tao kung sino talaga siya sa harapan ng Diyos. There will be both instruction and conviction. Kahapon nga sa aking pagtuturo sa homiletics, isa sa mga bagay na na-realize ko habang inihahanda ko yung aking lecture kahapon is that preaching should cut the heart while shaping or sharpening the mind. Preaching should cut the heart while sharpening the mind. It should instruct, but at the same time convict of sin.
At ganoon din sinasabi ni Pablo sa paggamit ng kaloob. Lalo na nung propesiya nung panahon nila. Hindi naman ibig sabihin nito na ito'y panawagang mga insulto. Kasi alam natin, by nature, tawagin mo ang isang taong makasalanan, by nature, it may offend. Naturally. Without adding to the natural offense, but we have to really make people understand who they are in the sight of God. Hindi tayo mataas na mga tao kagaya ng inaakala at itunuturo sa atin noon. Hindi tayo kasing linis ng ating inaasahan at iniisip. Hindi tayo kasing dakila kagaya ng iniisip ng mayoridad ng sanlibutan sa panahon ngayon. Tayo ay makasalanan. At upon conviction, by understanding who we really are in the sight of God, siya ay pananagutin ng lahat. You are accountable. Oras na ating sinabi, with the spirit of love, for their understanding sa isang makasalanan, na siya'y makasalanan, kasabay nito ay lahat ng makasalanan ay mananagot sa hukuman ng Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 3:10, walang mabuti, wala ni isa, walang matuwid, wala ni isa, walang naghahanap sa Diyos, walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Pagdating ng 19 at 20, ibinigay ng Diyos ang kautusan upang ipakita sa makasalanan na siya ay may pananagutan sa Diyos, to hold him accountable, and he has no excuse or no reasonable defense for it. At oras na malantad ang pagiging makasalanan ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaloob nating espiritual para ipaunawa sa kanila ito, kung sila'y kilusin ng ating Diyos Espiritu at bigyan ng mabisang pagtawag at buhay ng kanilang espiritu, gamit ang matapat na pagpapahayag na sila'y makasalanan ayon sa katotohanan ng Diyos. At makita nilang sila'y mananagot dahil ang Diyos na kanilang pinagkasalahan, na ating pinagkasalahan, ay ang banal na Diyos. Doon din ay maipapahayag ang kaligtasang natatangi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Nandun yung masamang balita, katambal ng mabuting balita, na hindi natin pwedeng ipangaral ng Ebanghelyo at hindi magiging makabuluhan o makatuturan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng walang pangangaral ng kasalanan, dahil may pangangaral din ito dapat ng kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos at ang kautosang ibinigay niya sa atin na nagsasalamin sa kabanalan ng Diyos ay naglalantad o nagsisiwalat ng ating pagiging kahatol-hatol sa harapan ng ating Panginoon. Tapos makikita natin si Kristo ay ating maipapahayag gamit ang ating mga espiritual na kaloob na may hangaring ipaunawa ito sa kanila, na kaya ang Diyos ay nagpakababa at nagpakababa pa ng husto. Yun yung nasa Philippians to eh. Nagpakababa, nagkatawang tao. Nagpaalipin. Isa pa ulit, pagpapababa yun. Nagpapababa pa ulit ng isa pa. Siya ay namatay ng isang brutal na kamatayan na nararapat lamang sa mga pinaka-masahol na kriminal. Yung tinatawag natin kinosis o yung patuloy na pagpapababa ng ating Panginoon nung siya'y nandito, it will make sense. Biglang magkiklik yon sa mga hindi pa sumasampalataya at sa mga walang kaalaman. So that's the reason why Jesus Christ, the very Son of God, had to come that way. Yung hatol na dapat ay para sa akin bilang makasalanan, na kung saan ako ipananagutin ng Diyos, ang pinanagot niya nang dahil sa biyaya ay ang kanyang anak na si Jesucristo on my behalf. At ganyan pa rin ang paraan ng kaligtasan ngayon. Na sa paraan ng pagsisisi ng kasalanan at pagsampalataya kay Kristo, ganun pa rin natin matatamo ang kaligtasan na ito. Ganun pa rin natin matatamo ang kabanalan at kalaguan para sa mga sumasampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo. Kasabay ng pagpapahayag na tayo makasalanan dahil sa kabanalan ng Diyos at biyaya ni Kristo ng kaligtasan, nalalantad ang lihim ng ating mga puso. At tayo ay doon napapakumbaba. Kaya sabi rito ni Pablo sa verse 25, at ang taong iyon ay yuyukod. Anong kasunod? Kaya nga worship is not supposed to be something we brag about. O lagi nating ini-encourage nila at mag-attend sa worship, pero hindi natin yun parang ginagawang pariseyo tayo na pinagayabang natin. Ako'y mayat-maya nasa panambahan. Even worship is a gesture of humility. Yuyukod sila at kanyang sasambahin ang Diyos.
We cannot worship without the sense of humility. Kaya ka nga sasamba kasi alam mo, hindi mo kayang mapahinga nang wala ang Diyos. Your heart, sabi ni Augustine, will remain restless until it finds its rest to its Creator or from its Creator. Kanyang sasambahin ng Diyos at kanyang magiging buhang bibig at ipapahayag sa isang iglesia that values understanding more than anything else. Tunay na kasama ninyo ang Diyos. Yun yung gusto natin din mangyari. Walang lokal na iglesyang matapat sa Panginoong Hesukristo who wouldn't want to be identified that we are not just Christ's or God's, but God is with us. Sumasa atin. Kapiling natin. Hindi lamang tayo basta itinanim dito, pero malayo sa atin ng Diyos, pero ang Diyos ay kasama natin. Kaya nga lagi natin binabanggit ngayon, ginagawa na nating exercise, yung tinatawag nating greetings, yung ascend, dahil talagang kasama natin ng Diyos dahil iniaakit tayo ng Diyos tuwing tayo sumasamba sa Kanyang trono. Kaya nga gusto kong linawin bago ko tapusin ang mga bagay nito, hindi pagpipigil sa paggamit ng kaloob ng iba't ibang wika ang naisabihin naman ni Pablo. Hindi niya naispigilan yon. Sa halip ay angkop na paggamit para sa layuning pagpapaunawa at kaayusan. Kasi eventually, dadako tayo sa verse 39 at 40 ng kabanatang ito. Na sinabi ni Pablo, kaya mga kapatid, naisin niyong mabuti ang makapagpahayag ng propesiyang, ngunit huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. So, para mabalansin natin yun. Gayon may dapat isagawa ang lahat ng mga bagay sa karapat-dapat at maayos na paraan. I leave one rhetoric and then I'll pose a challenge. Is your aim the understanding of the brethren? Yung bang ating aim? Sa ating paghahangad na maaaring makapangaral o kung tayo nangangaral na ngayon at nagtuturo, mga bata man yan, sa pulpito man yan o sa tahanan man yan, sa opisina, tayo nakikibahagi sa Great Commission, hangarin ba natin sila ay makaunawa? Or are we doing it out of selfish ambition, strife, and envy? Kagaya na sinabi sa Philippians 1. Some preach Christ out of selfish ambition, envy, or strife. Gusto lang na ba natin makipagtalo? Gusto lang ba natin palabasin na tayo mas marunong o mas matalino? Gusto lang ba natin mag-impress ng iba? Or would we like to press to them the grace of our Lord Jesus Christ? Kaya nga bilang hamon at kukunin ko na lang muli ito sa sinabi ni Pablo in 1 Corinthians 14 in verse 26 sa ikalawang pangungusap nung talata ngayon. Dapat isagawa ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay ng iglesia. Nawa ito ang ating maging kaisipan. Hindi man natin na makukuha ang propesiya ngayon at ang tongues dahil mayroon na tayong mas higit na regalo. Ang kompletong 66 na aklat ng kasulatan. There's no need for prophecy, no need for tongues. But nonetheless, the principle applies that we have to seek the understanding of our brethren and of other people for their good and for the glory of our Lord Jesus Christ. Sana po ang mga bagay na ating tinalakay sa ating mga talata ngayon ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. So, tayo po yung manalangin, ipagpasalamat po natin sa Diyos ang naging mensahe niya at maging handa rin tayo sa pakikibahagi sa hapag ng ating Panginoon. Aming dakila po at mabuting Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa mga talatang ito na nag-i-inform sa amin na ang paraan upang talagang masabi na aming pinakamimithi ang pag-ibig sa aming paglilingkod ay una, ang paghahangad ng mga kaloob na magbibigay ng higit na kaunawaan at pagpapatibay sa iglesia, at ikalawa, anuman po ang maging kaloob mo sa amin, ito po'y aming gamitin upang mapatibay ang iglesia, maibunyag at maipunawa sa bawat isa at sa mga dadayot mga kasama namin po kung sino talaga sila sa harapan ng aming Panginoon upang sila ay makonvict ng kanilang kasalanan, sila ay talagang tumangan sa paraan ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo kasabay ng pagsisisi ng kasalanan upang sila rin po ay makasumpong ng kaligtasan o para sa mga kapwa namin mananampalataya ay magkaroon ng pagpatuloy na paglaganap at pagprogreso ng kanila pong paglago sa kabananan. Sana Panginoon sa aming mga pagsisiko ano ba ang kaloob for some at sa amin pong paggamit ng aming kaloob na nireveal mo na sa amin
Help us to pursue it with such a heart na sana gusto naming makaunawa ang bawat isa. Persuasively, not forcefully, o aming Panginoong Diyos. At ang hangarin namin na ikaw ang maluwalhati. Maging sa aming pagsamba, nawa Panginoon, lagi naming itutok ang aming mga puso. This is not something that we brag about, but rather, this is something that is a gesture and posture of humility. Not just an external posture, but rather a heart posture of humility. O aming Panginoon, bilang ito ay aming paghingi sa iyo ng biyaya ng kapahingahan at sustansya ng aming kaluluwa upang kami makapagpatuloy ng may tibay at sigla bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus hanggang sa dumating ang panahon na kami tawagin mo dyan sa iyong piling. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos. Tulungan niyo rin po kaming ihanda ang aming sarili sa pakikibahagi sa hapag ng aming Panginoong Hesus. Sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. So tayo muna po ay This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.